Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa bawat lipunan, may mga pinunong lumilitaw hindi lamang dahil sa kanilang talino at katayuan, kundi dahil sa kanilang taimtim na layuning magsilbi. Isa sa mga huwarang leader sa Pilipinas ay si Francis Kiko Pangilinan, isang abogado, dating mambabatas, aktivistang estudyante at tagapagtaguyod ng sektor ng agrikultura. Sa kabuuan ng kanyang buhay, pinatunayan niyang ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa puso at nagtatapos sa konkretong pagbabago para sa bayan. Ipinanganak si Kiko noong Agosto 24, 1963 sa lungsod ng Maynila. Lumaki siya sa isang pamilyang may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon at integridad. Ang kanyang ama ay isang inhinyero habang ang kanyang ina ay isang guro, mga propesyon na parehong nagsisilbing haligi ng lipunan. Sa murang edad pa lamang ay naging malinaw na ang landas ni Kiko ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa kapwa. Nag-aral siya sa Lasal Green Hills at nagtapos ng kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, kung saan kumuha siya ng isang kursong Bachelor of Arts in English, major in Comparative Literature bilang estudyante. Naging aktibo siya sa politika at aktivismo. Noong 1986, siya ay nahalal na chairman ng UP Student Council at naging student regent ng buong UP system noong 1987. Isang patunay ng tiwala sa kanya ng kabataang Pilipino sa mga panahong iyon. Kalaunan, nagtapos siya ng abogasya sa UP College of Law at nagtamo ng Master in Public Administration mula sa Harvard Kennedy School, isang prestihiyosong institusyon sa Estados Unidos. Ang pagpasok ni Kiko sa politika ay hindi isang aksidente kundi bunga ng masigasig na hangaring maglingkod. Nagsimula siya bilang konsehal ng lungsod ng Quezon noong 1988. Sa bawat hakbang, bit-bit niya ang malasakit para sa karaniwang Pilipino, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Noong 2001, siya ay unang nahalal bilang senador at nagtuloy-tuloy sa 3 termino. Dito siya naging Senate Majority Leader at naging pangunahing may akda at tagapagtanggol ng mahalagang batas tulad ng Free Internet Access in Public Places Act, SAGIP-SACA Act at ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ang mga batas na ito ay naglalayong gawing abot kaya ang teknolohiya, bigyang kapangyarihan ng mga magsasaka at ibalik ang dignidad ng mga manggagawa sa lupa, isang maliw na indikasyon ng kanyang progresibong pananaw at malasakit sa agrikultura. Hindi lamang sa Senado ay pinakita ni Pangilinan ang kanyang malasakit sa sektor ng agrikultura. Sa personal niyang buhay, itinayo niya ang Sweet Spring Country Farm sa Alfonso, Cavite, isang modelo ng organikong sakahan na nagsisilbing sentro para sa mga nais matuto ng sustainable farming. Ito ang patunay na hindi niya tinitingnan ang pagsasaka bilang simpleng hanap buhay lamang, kundi bilang isang paraan ng pagbubuo ng mas matatag na bansa at gobyerno. Sa kanyang librong Tagsibol, ibinahagi niya ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging mambabatas patungo sa pagiging magsasaka. Isinalarawan niya rito ang kanyang paniniwalang ang agrikultura ang susi sa tunay na kaunlaran ng Pilipinas. Kilala rin si Kiko sa kanyang matatag na pundasyon ng pamilya. Ikinasal siya sa megastar na si Sharon Cuneta at binayaan sila ng 3 anak. Sa kabila ng pagiging kilalang personalidad, nanatili siyang grounded at mapagpakumbaba. Ang kanyang pagiging ama at asawa ay ginamit niya bilang inspirasyon sa pagsusulong ng mga batas para sa kabataan, nutrisyon at edukasyon. Matapos ang pagkatalo sa halalan bilang vice-presidente noong 2022, muling nagpamalas si Kiko ng katatagan at dedikasyon sa bayan. Noong 2024, inanunsyo niyang muling tatakbo sa Senado upang ipagpatuloy ang kanyang advokasya para sa sektor ng agrikultura at kalusugan ng kabataan. Isa sa kanyang mga panukala ay ang pagbibigay ng libreng almusal sa mga pampublikong paaralan. Isang simpleng hakbang, ngunit may malaking epekto sa kinabukasan ng kabataan. Si Francis Kiko Pangilinan ay isang kilalang politiko at magsasaka sa Pilipinas. Ayon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong Disyembre 31, 2020, ang kanyang kabuuang yaman ay tinatayang nasa 23.9 million pesos.
Ang kanyang ari-arian ay nagkakahalaga ng nasa 24.1 million pesos. Sa mga pagtataya mula sa iba't ibang sanggunian, ang kanyang net worth ay tinatayang nasa pagitan ng 2.5 million pesos at 10.8 million pesos. Ang mga pagkakaibang ito ay maaaring dulot ng iba't ibang pamamaraan ng pagtataya o pagtatansya at hindi kumpletong impormasyon. Bagamat hindi kabilang si Pangilinan sa mga pinakamayamang senador, ang kanyang yaman ay nagpapakita ng isang buhay na nakatuon sa publikong serbisyo at hindi sa pagpapalago ng personal na yaman. Ang kanyang mga ari-arian ay maaaring nagmula sa kanyang mga negosyo tulad ng Sweet Spring Country Farms sa Alfonso, Cavite at ang kanyang mga posisyon sa gobyerno at iba pang mga proyekto. Sa kabila ng kanyang katamtamang yaman, si Pangilinan ay kilala sa kanyang dedikasyon sa mga sektor ng agrikultura, edukasyon at karapatang pantao na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang lingkod bayan na may malasakit sa kapakanan ng nakararami. Ang pamilya ni Francis Kiko Pangilinan ay may malaking impluwensya hindi lamang sa kanyang personal na buhay, kundi maging sa kanyang karera bilang pampublikong lingkod. Ang impluwensyang ito ay makikita sa tatlong pangunahing aspeto. Una ay ang moral na pundasyon, pampublikong imahen at koneksyon sa showbiz at politika. Ang kanyang mga magulang ay parehong edukado at may malalim na pagpapahalaga sa integridad at edukasyon. Ang kanyang ama na si Donato Pangilinan Jr. ay isang civil engineer at negosyante, habang ang kanyang ina na si Emma Monasterial Nepomuceno ay isang guro. Sa ganitong uri ng pagpapalaki, natutunan ni Kiko ang kahalagahan ng sipag, pag-aaral at pagkakaroon ng prinsipyo, mga katangiang naging pundasyon ng kanyang pagiging leader. Ang isa sa pinakamalaking aspeto ng kanyang pampublikong buhay ay ang kanyang pagiging asawa ni Sharon Cuneta, ang tinaguriang megastar ng Philippine entertainment industry. Dahil dito, lumawak ang kanyang visibility sa masa at media. Mula sa isang tradisyonal na politiko, naging household name siya. Naging mas relatable siya sa mga karaniwang Pilipino, lalo na sa mga tagahanga ni Sharon na siyang nagbigay sa kanya ng karagdagang suporta tuwing eleksyon. Ang pagiging asawa ng isang showbiz icon ay nagdala rin ng mas mataas na public scrutiny at pressure, pero kinaya ito ni Kiko ng may dignidad at kababaang loob. Si Kiko ay kamag-anak din ng ilang mga kilalang pangalan sa industriya ng entertainment at public service. Gaya na lamang ni Donnie Pangilinan, isang sikat na aktor at social media influencer na kanyang pamangkin. Si Gary Valenciano, isang kilalang mga awit na kanyang bayaw dahil asawa ito ni Angeli Pangilinan, ang kapatid ni Kiko. Ang iba't ibang miyembro ng Pangilinan clan ay kilala rin sa iba't ibang larangan, mula sa negosyo hanggang simbahan. Dahil dito, may natural na network si Kiko na nagbibigay sa kanya ng malawak na suporta sa lipunan, hindi lamang sa larangan ng politika kundi pati na rin sa kultura at kabataan. Ang pamilya ni Francis Kiko Pangilinan ay may mahalagang papel sa paghubog ng kanyang pagkatao at karera. Sa kanilang moral na gabay, pampublikong koneksyon at suporta, nagkaroon siya ng matibay na pundasyon at plataporma upang magsilbi sa bayan. Ngunit sa kabila ng impluwensyang ito, malinaw na hindi lamang ang kanyang apelyido ang nagdala sa kanya sa tuktok, kundi ang kanyang sariling sipag, prinsipyo at pagmamahal sa bayan.